1 o'clock na nga tayo nakaalis ng Narvacan, Ilocos Sur, going to Sagada. Diyan tayo duman sa Banayoyo. So may dalawang way naman dyan na dadaanan pala. So alam naman namin na may daan dyan sa before, dinaanan na natin sa Cervantes. Sa Tago din tayo dumaan nun nung nagpunta tayo dun sa Sea of Clouds sa Cervantes. So nakapag-suggest si Kuya Rex, dito kami dumaan sa Banayoyo. So wala kaming idea sa daan na yan kasi hindi pa namin nadadaanan yan. Tapos hindi kami pamilyar syempre dun sa lugar. So dyan tayo dumaan. So napakaganda ng lugar na dinaanan natin. Banayoyo, San Emilio, yan, Quirino. Yan, nadaanan pa nga natin yung isa sa attraction dyan sa Quirino, yung Skyline View deck ba yun? So yan, so talagang sa mga travel, sa mga gala, so hindi mawawala yung kapag ang isang lugar hindi mo kabisado. Siyempre, hindi naman lahat ng lugar ay meron tayong signal. So nagkataon na nawalan kami ng signal sa gitna ng kabundukan. So ayun na nga yung nangyari, yun na nga yung worst na nangyari. Nagkandaligaw-ligaw tayo. So hindi ko alam kung Banawi nga ba yung na puntahan natin away. So wala akong idea. So medyo matagal yung naging travel natin. Nakalagay doon sa Waze is 4 hours lang tatapuin yung 155 kilometers. So anong nangyari sa amin, bali 7 oras namin tinakbo yung from Narvacan to Sagada. So ayun na nga, sobrang pagod namin nung nakarating na ng Sagada. So thanks God dahil nakarating kami ng walang disgrasya. So grabe na rin yung takot namin dun sa gitna ng kabundukan kasi siyempre hindi mo alam yung lugar na yun, hindi mo kabisado. So salamat sa Diyos at ayun, nakarating tayo ng ligtas. So ito na yung parto ng ating Narvacan to Sagada rides. Ayun, good morning. Best friend, yan ang time check ngayon, alas 7 na pala. Ito, magkakape muna kami, tapos maya out na rin. Pupunta tayo dun sa Hanging Kopin. Coffee time. Yan ang mga the original. Sobrang lamig dito sa Sagada. So dito mga best friend, yung mga tour guide. Pupunta dun sa Marlboro Hills, tapos sa Hanging Kopin, tapos dun sa cave yan dito. Dito mo yung mga foreigner na nag-inquire. So mag-inquire din kami kung magkano. Sabi 1,100 daw 10 tao dun sa Hanging Kopin, tapos 2,500 daw dun sa Marlboro Hills. Yung tour guide. Time check ngayon 7:35 in the morning. Sobrang lamig dito. Maghintay tayo ng mga tourists kasi maaga pa kasi ngayon eh. Mga ano oras po yung tour guide? Well, good for around 8:30 or mga 9 gano'n. 8:30. So tatlo lang kami. Pwede makijoin na lang kami sa iba. Pwede mo naman po, pwede. Pero yung mga oras po natin, we have to, yun, maghintay-hintay. Kung meron mo po pa din naman. Gaya nila, di ba? Ganun, maghihintay din sila. Opo, parang gano'n po. Magkano po kami tatlo? So dito, time tax is approximately like 300. 300? Opo, sa 10 tao. So kung kami tatlo lang, Yan, ito lang po. 300 lang ano? Opo. Okay. Per package po kasi yan. At saka depende sa tour na pupuntahan nyo. Yung ano lang, Hanging Kopin lang pupuntahan namin kasi Okay. maano na kami sa oras eh. So magpapabook muna kayo ngayon? Okay lang sa atin yun? Oh, Okay. oh, sige. So ngayon, suot mo na mga pangalan dito. Sige, sulat mo, Lad. Name, accommodation, and then contact number. Okay. Ayun mga best friend, pwede yung makijoin tayo sa... Ikaw muna, sa'yo muna. Sa akin na lang? Sa'yo Thank you, muna. sir. Ikaw muna, tapos ako. Hindi, isa lang to eh. May-book guest lang to eh. Oh, tatlo Kahit tayo, isa di ba? lang, kahit isa lang. Sige, ikaw na muna, ikaw na lang. So ayun, susulat mo yung pangalan mo. Makikijoin tayo sa group kasi 10 person yung group. So 300 yung babayaran namin, tatlo kami. Ayun na nga mga best friend, galing tayo dun sa nag-a-assist dito dun sa mga tour guides. So pupunta po muna tayo sa sa registered office nila. Kasi yung mga guest dito, yung mga turistang pumupunta rito, nagre-register dun sa tourism office. Tapos maghihintay tayo ng kasama na 7 para makapunta na tayo dun sa mga tourist spot dito sa Sagada. Daming mga vlogger din dito mga best friend, dinikit yung mga sticker nila. Ayan, dami.
Ang dami oh. Dito magpaparegister ng sa tourism office. Ito yung mga best friend. Ito yung mga attraction dito. Cave. Kildepan Sunrise yan. Blue Soil Hills. Bumudok Falls yan. Ganda oh. May Bumudok Falls. Ito yung pupunta namin hanging Cocopin. Church of St. Mary the Virgin. Marlboro Hills. Ito yung Marlboro Hills. 2.5 daw yun dito. Tapos, ito Marlboro Hills same. Pares pala. Sulat natin pangalan natin dito para ma-register tayo sa tourism office nila. Hindi, sa atin, ano na naman, di ba? Sa Dito sa hanging cabin. registration. Hanging cabin. Love, yun lang kami. Isa lang po. 30 minutes papunta, 30 minutes pabalik. Pre. Ito may bayad na 300. Nagpa-registered kayo. 100 per head na head. Thank you, ma'am. Okay ma'am, thank you Ito ma'am. po yan, yung resibo. Kasi kailangan, huwag niyo po ibibigay sa guide yan. Sa inyo po yan. Opo, kailangan po ito. Kailangan po yung tutubukin po. Paano kung nasama rin sa wala yan? Kung nawala siya. Kailangan. Pag ako mawawala. Ayun, okay na mga best friend. Nakapag-register na tayo. Hanap naman tayo ng... Ito, marami ditong souvenir item. Mga memorabilia. Yan, dito. Bibili tayo. Mga keychain, yan. Galing Sagada. T-shirt, yan. Sagada nga talaga. Sling bag 150. 3 for 100 ito. Puro 3 for 100 yung mga keychain. Ito. Ito makabili nga ako nito. Wallet. Oh, bibili ka na naman. From Sagada. Coin purse. Coin purse. Ayan. Bibili tayo. Magkano ba yung t-shirt? 180 po yung colored, 170 yung white. Colored Ito magkano? 180. Yung white ay 170. 200. Okay. Bibili tayo mga best friend. Ano bang kulay? Wala sila. Magkano tayo itong ganito? Yung pinakang ano doon? 65. 65. Ito ganun din po. Oo. Sige, bibili yan eh. Tigyan ako ng t-shirt. Camera, nice. Ay. Punta na tayo dun sa Hanging Coffin mga best friend. Ito. Si Kuya ang tour guide. Kuya, hello. Magkano kalayo kuya mula dito hanggang doon? Malayo. Malayo? Kasi nandito po tayo. Ah, Kasi pag nandun tayo sa cemetery, malapit. malapit. Malayo daw kasi nandito pa tayo, sabi ni Kuya. Pag nandun na daw, siyempre malapit na. Nandito po tayo, magdadagdag tayo ng 30 minutes. Oo, 1 13. or 30 minutes din. Balikan yan. Balikan no. Depende sa fishing natin. Sige pa. Oo, kasi pag dyan tayo ba, okay, pagsimula, ang oras balikan yan. Isang oras balikan. Opo, 30 minutes. din sa fishing. Pag marami, nasaan yung isang oras balikan mo, sir? kaya. Kaya ngayon, magdadagdag tayo na isang oras kalahati. Yun. Si John Stone po. Opo, kaya Siya yun. yung unang pumunta rito. Opo, na nag-baptize ng Ng mga naging Kristiyano. Opo. Diyan yung naniningil ng 50 pesos para sa sa environmental fee kada isang tao. Tapos i-check nila kung nakabayad na kayo ng 100 pesos dun sa sa tourism office. So hindi ka pwedeng pumasok nang hindi ka nagbayad dun sa tourism office ng 100 pesos. So kada isang tao 'yun. Ito ang sementeryo ng Kasi, St. Mary. Kasi sa Dito pala. Ito ang cemetery nila. Public cemetery to kuya no? At saka na-observe ninyo yung mga bakanting space reserved sa kanilang asawa. Bayad na po yan. Dito po, till death do us part. Yung ay ganun pala. Kaya pala may bakante to para to sa asawa niya. Kasi buhay pa. Buhay pa. Ito oh, Hintay. Opo. hinihintay siya. Talagang magkatabi sila pag sa huling hantungan. Opo. Ayun. Eh, yung mga hinahaking, sir, paano yun? Iba yun. Nakatak. Nakatak. Ano yan? Tabi-tabi po. Kailan lang po May kiraan lang po. Susuko siya na din dito. Susuko nga. Ito akyatin mga best friend. Mountain province talaga.
Ito, magkasama na sila mag-asawa, ibig sabihin. Oo nga. Ito po ang ginagamit nyo tuwing November 1. Apoy po. Kapoy. Oh, yung kahoy lang. Kasi marami kaming Puno dito. At saka yun, makakan tayong mga ganitong kahoy pa mablisan din. Yun po ang pinakang kandila nyo, ano? Opo. Hanggang ngayon. Si Janice Tonton po yung isang nagturo sa amin na ihukay namin yung living namin dito. Opo. Kaya yun, 6 feet under the ground. 6 feet. Living namin. Kaya pala kung mapapansin natin mga best friend, may mga pinagsunugan. Yung pala yung parang ginagamit nila na kandila. Instead of kandila, yun ang ginagamit nila. Kasi sabi ni Kuya, marami raw kahoy talaga dito eh. At saka yun. Ayan. So malapit na tayo mga best friends sa hanging coffin. Ito, dito na. Safe naman dito kahit mabangin. May mga ano, railings dito. Yan, Doon po. Noon. Dito lang. Ang van kasi medyo matirik sa baba kasi So sabi ni Kuya Tour Guide, may surprise na dito sa kung gusto makita lang. Optional lang kung gusto mong pumunta. So yan, tingnan natin kung anong surprise dito. Dito kami guys, yung mga pabaong na. Tabi-tabi po. Tabi po. Ito na, mga talaga. Ito nga. Ito nga yung ano. Okay na. Mga speechless ako. Takot ako. Nakita yung surprise. Sinasabi yung mga ibang tour guide na surprise yan. Surprise ka mga best friend. Makikita yan sa mga iba din. Opo. Takot ako eh. Maakyat dito mga best friend. Ito matarik yung akyatin. Kung medyo mahina yung baga natin. Wala. Yari. Ako nga hinihingal na rin eh. Wala tayong exercise. So malapit na tayo dun sa hanging coffin. Wow, grabe yung mga rock formation dito. Ganda. Oh, kung gusto nyo mamundok at Yung, mountain climbing, ito. yung mga mahihilig dyan umakyat ng itong klase ng katarik na. Ito po eh, pagka nag-mountain Bato. climbing kayo at nahulog Ito. kayo, malayo po kayo sa ospital, malapit na po kayo sa sementeryo. May Italian, may harness. May harness sa taas ano po. May nag-a-assist dito pagkuhan. Hindi, kung bumitaw yung harness, Kaya may kwan dyan, may 500 unlimited yan. Opo, may bayan. Kasi dito umaakyat yung mga hikers. Pataas, ang taas. Wow. Ilang floors kaya yan? Medyo matarik. Matarik na akyatin. Kunti lang yan. Yung binaba natin, nasa baba. ito na tayo. Kuya, kaya ba? Kaya. Usang lumapit po. Ito na. Ito na yung hanging coffin mga best friend. Mga elders daw yung mga nakalibing dito. Pag may parating, Sabi ni Kuya. pinapasok yung mga yan, may bakod naman. Kuya, anong dahilan bakit nakahangin yung mga kabaong? Anong Yun, ang kwan namin noon. tradition? Opo. Kaya, at saka nilibing namin sa sheltered portion. Hindi sa mga ganito. Kasi Kung- pag ganito, nakalapag lang, madaling mabulok. Opo. Kaya sheltered portion. Opo. Kanya-kanya, kaya tingnan nyo po doon. 3. Doon din, Pahiga, nabubulok yung mga pahiga. kabaong eh. Kasi tingnan nyo po pag Hindi kita tag-ulan, yung pahiga eh. mapupuno yung tubig sa ilalim. Ito hindi ano po. Opo.
Makakakuan din, kaya tingnan nyo po, tagtulangan din. 1, Tumutulo 2, din, 3. kaya yun mga magpo-form yung mga stalactite. Kaya Kaya, tingnan nyo kung stalactite. meron. ceiling. Ito. Opo. Kung stalactite from the ground. Di ba? Kaya yun. Okay po. Kasi mga iba, Okay mga best friend, balik na tayo. tayo na. So akyata naman ngayon. So bakit sila walang tour guide? Taga rito yung lalaki. Taga rito. Kaya nagdaan. Yun yung kanyang jowa. North. Tinor niya. Bako. Uy, lumapit din. Ayun, marami pang papunta mga best friend. Araw ng linggo kasi ngayon eh. Ito. Papunta pa lang sila doon sa Hanging Coffin. Kami pabalik na. Tukod! Tuho daw. Ito pa yung aakyatin, grabe. Pakyat, punta ron. Saglit yan. Oh, saglit lang ba yan. Nakalati na yata. Kasi 150. Ayun, mula dun sa baba mga best friends, sabi ni Kuya na tour guide, 151 step hanggang dito sa pataas. Wow. Ganito kataas. Tukod, ika nga. Kasabihan ng mga bikers. Thank you, maraming salamat kay Kuya. Okay, thank you po. Kasi po. Ayun, uwi na tayo mga best friend. Punta na tayo pala ng Baguio. Kumain muna tayo. So, kita-kits sa mamaya doon. Okay. Out na tayo mga best friend dito sa hotel na tinuluyan natin dito sa Sagada. Sa Labanet. Lods. Okay. Bali 500 per head dito. Ang check out ay hanggang alas 11 ng umaga. So ngayon mag alas 10 na. Check out na kami. Ayan si Gueres. Hello. Bagong kulay ko. Oo. Susuli na natin itong susi. Okay. Okay, ride out na tayo mga best friend. Going to Buscalan. Sabi dito sa Google, 57 kilometers, 1 hour and 48 minutes. Time check ngayon, 10:02 in the morning. So, ito, daming mga turista pa. Ito, dami rin bikers. Ayan. Sobrang lamig talaga ng klima rito sa Baguio. Sagada pala, Mountain Province. Mamaya pa pala yung punta natin ng Baguio. Ayan, puro turista rito. Marami rin tayong binili ng mga souvenir item pambigay sa ating mga tropa. Medyo mahal talaga yung ano dito, yung mga bilihin. Palibasa, marami mga turista na pumupunta. Marami tayong mga riders na kasabay din ngayon. Ayun sila, kung kita sa camera. Linggo kasi ngayon, so holiday, walang pasok. At makakita natin yung bahaging yun na nag-landslide. Grabe oh, kakatakot kasi yung ilalim ng ano, nung semento, yung kalsada, hukay na. Ito, grabe. Gumuho itong bahagi ng bundok na to. Pero in fairness, ang ganda ng kalsada mga best friend. Unlike kahapon sa pagdaan natin dun sa San Emilio, sa Quirino, Ilocos Sur, kakatakot yung daan. Magkabila, mayroong landslide. Halos karamihan ng yung portion ng kalsada, yung gilid, talagang landslide eh. Sira yung kalsada, parang ano, yan, one way lang yung madadaanan mo. Itong kabilang ito, landslide ito, dito ka lang dadaan. Grabe, lakas ng hangin. Samahan pa ng napakalamig na panahon. Grabe.
Anong panama ng centralized aircon sa SM? Hindi pa naman ganun kakapal yung suot natin ng jacket. Grabe, kaya tagos yung lamig. Kaya yung ibang mga pupunta rito dito lalo't nakamotor, talagang kung medyo mahina na sa lamig, dapat magmakapal kayo ng jacket. Hindi ko naman nakalain na ganito kalamig dito. Sobrang lamig. Update ko na lang kayo mamaya pag malapit na tayo dun sa Buskalan kay Apo Wangod. Nakalagay dito is 40 kilometers na lang, 1 hour and 17 minutes. Time check ngayon 10:34 na ng umaga. Dito na tayo sa Bontoc. So ayan, makikita natin yung mga rice terraces. Kaso mukhang hindi na sila nagsasaka ngayon eh. Ito ata yung pinakang proper ng Bontoc, kung hindi ako nagkakamali. O eto nga ata. Kasi maraming mga establishment. Ayan, ibang klase rin dito yung tricycle mga best friend. Maganda oh. Ang dami mga borloloy. Ito yung riders na nasalubong natin kanina. Ito nga ang downtown ng, ito nga ang bayan ng Bontoc. So ito makikita natin yung maraming mga tindahan, maraming grocery store. Yan, maraming mga tindahan ng mga RTW. So hanap tayo ng gasoline station. Ito kaso wala silang premium. Nawala yung isang kasama ko. Shoutout kay sales lady na maganda. Okay, sige. Mga best friend, makikita natin na yung rice terraces, may tanim talaga na palay. Yun na, maraming tao nag-aanin ng palay oh. Yun. Dun sa una natin dinaanan dun bago tayo mag-carb, ganito rin eh, rice terraces din. So until now talaga nagsasaka pa sila, tinataniman pa nila ng palay. Kasi yung dun sa unang dinaanan natin dun, walang ganong wala nang tanim. Tingin mo talagang mukhang matagal lang hindi tinataniman ng palay. Ito talaga nagsasaka sila. Yan, makikita natin dun, yun, maraming tao. Ganda ng lugar na to, Luntian. Ito may mga puno na green. Ayan oh. Dito puro puno. Dito wala ganong puno eh. Nakikita natin yung mga bato. Ayan, puro batuhan. Ayan, kitang kita natin mga batuhan. Wow, merong rough road to. Kung mapapansin nyo, may guhong bahagi dito. Dito, wow, nakakatakot. Ay, shit. Siguro nag-landslide yan kaya nasira yung kalsada. Kasi ito, semento naman eh. So kung madilim talaga, delikado. Lalo kung mahina ang ilaw. Parang kagabi, ang hina ng ilaw natin, di ba mga best friend? Sobrang nakakatakot. Ang bagal ng takbuhan namin kagabi. Kasi syempre, safety first. Unang-una, hindi natin kabisado tong kalsada na dinadaanan natin. Pangalawa, ayun nga, yung nakita natin, may mga ganung portion, nag-landslide, rough road. So madulas, lalo siguro kung umuulan, anytime na mag-skid yung gulong mo, naku, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. I-repair yung riprap niya, binabaon na ng ganito. Wala akong idea kung ano ito eh. Ito sa dinaanan natin, bali pang-apat na ito eh. Walang barrier. Yan lalim ng bangin no. Anytime na magkamali ka, ayun na, 6 feet below the ground. Grabe, nakakatakot. Welcome to Wangod, Buskalan, Tattoo Village. So papasok tayo dyan. May nakausap tayo doon kanina mga best friend. Mga turista rin sila, nakaban. Sobrang dami rin nakapila kay Apo Wangod na magpapatato ngayon. So mukhang hindi tayo makakapagpatato. So papapicture na lang tayo. Kasi baka kung magpatato tayo, bukas pa raw tayo ma-schedule. Kasi sila nga daw, wala, hindi sila nagpatato. Kasi yun nga, kinabukasan pa raw. Kasi sobrang dami raw pumunta. So ayun, magpapapicture na lang tayo. Tapos back na tayo pa Baguio. Kasi pang ilang araw na rin natin to eh, na dito sa sa Ilocos. 4 days tayo, 3 days tayo ng Ilocos. Tapos kagabi nasa Sagada tayo. Tapos ngayon nandito tayo sa Buskalan. So pang 5 days na natin. Tapos Baguio, pauwi na tayo kasi mapapalo na tayo.
Cable car ba yun mga best friend? Yun kung makikita nyo. Nag-fill up kami ng form dyan kasi nagbago yung isip namin. Akit sana kami dun sa Tattoo Village. Eh nung nalaman namin na marami nakapili ng mga turista, so ayun, nag-back up kami. Nagbago yung isip namin kasi more or less 455 kilometers pa mula dyan sa Buscalan hanggang sa Bulacan. So kakapusin na kami sa oras. Ang bayad nga pala dyan dun sa sa tourist guide kasama ng environmental fee is 1,500. So ayun. Grabe, ang dami sakay ng jeep oh. Buntok to Sagada. Ayan oh. Ang kitid ng daan. Napakalalim. Oh no. Medyo malayo tong dinaanan namin na to kasi nare-route kami. May ginagawang parte ng kalsada na hindi ka pwedeng dumaan. So, iba yung daan namin. Halos lahat ng mga sasakyan doon dumadaan eh. Sobrang layo. Looban siya eh. Hindi ko alam kung anong lugar na yan eh. Pero napakaganda. At doon pala yung taniman ng mga gulay. Makikita mo, broccoli, strawberry, ang dami. Parang nasa ibang bansa ka. Kung hindi nagkaroon ng alternate route, hindi natin ito dadaanan eh. Isa main road tayo dadaan. So ayun, dito tayo dumaan sa mga pataniman yan. Ang ganda. Puro pataniman. Dito na tayo mga best friends sa Mount Cayenne, Benguet. Ito yung public market nila. Time check ngayon, 5:03 na ng hapon. Ganda rin yung mga palibasa dito talaga, yung maraming taniman ng gulay yan. Ang daming tanim na, ang daming tindang mga gulay. 77 km pa mula dito hanggang Baguio. Ayun kay Google Map. Dito na tayo sa may parting Bugias, Benguet. Ayan. Time check ngayon, 5:45 na ng hapon. Ito, sobrang lamig eh. 66 km na lang mula dito hanggang Baguio, yung sabi dito sa Google. 2 hours and 3 minutes. Mukhang dadaan lang tayo ng strawberry farm kasi anong oras na. Baka hindi na natin abutan na may mga bukas doon na hindi naman kami mag-check-in na ng Baguio kasi pauwi na nga tayo mga best friend. Dadaan na lang tayo doon. Tapos konting picture kung kaya kasi madilim na sigurado pagdating natin doon eh. Last pag na rin ang katawan natin. Sobrang pagod na rin sa layo ng ating biniyahe. Grabe na yung pag dito mga best friend. Halos mag zero visibility na. Hirap na natin makita yung daan. Grabe. Hirap ng ganito. 53 km pa mula dito hanggang Baguio. Hindi natin halos makita tong daan. Nakakatakot. Oh no, Diyos ko po, sana gabayan niyo po kami. Ito yung pinakang hardest part ng biyahe namin. So halos zero visibility na kami dyan. Sobrang pag, maaga pa pero grabe na yung pag. Tapos isa sa nagpahirap sa amin yung lamig. Daanan pala ng truck yung Halsime Highway. Napakaraming truck, may mga kargang gulay. Mahaba yung yung hilera ng sasakyan. Mahirap ka mako-overtake o una. Halos blind spot na nga halos eh kasi pag light lang yung nakikita tapos medyo mahina yung ilaw talaga natin. Yung isang may ilaw sa amin si Paring Olan, pinauna namin kaso ayun sabi niya ni Kuya Rex, sundan na lang namin yung truck kasi wala talaga, kaya grabing hirap, lamig, tapos sobrang pagod na. Almost 13 hours na kami tumatakbo mula dun sa niride outan namin dyan sa Sagada. Ayun, finally mga best friend, nandito na tayo sa strawberry farm. Ito na lang yung bukas sa tindahan, bibili tayo ng strawberry wine. Wala, hindi tayo dumating dito ng may araw eh. Nakapamita sana tayo ng strawberry. 8:51 na ng gabi dito sa La Trinidad, Benguet. So ito, bibili tayo ng wine, pampasalubong para hindi mapalo. Wala, hindi na tayo nakapagpa-picture eh. Madilim na eh. Hindi na natin kinaya yung abutin yung may araw pa dyan. Almost 6 hours ng continuous yung takbuhan natin eh.
Naku, may checkpoint. Content verification lang yung ginawa nung mga police. Kung may checkpoint, ayan, yung ORCR siyempre, tapos yung driver's license, tapos yun, okay na. Nandito na tayo sa Baguio City. So pababa na tayo ng Cannon Road. Napag-desisyon na namin na magdire-diretso na lang pauwi. Sana hihinto pa kami rin sa mga kainan nun. Diyan na lang daw sa baba, sabi ng kasama ko. At hindi na rin naman kami makakapamasyal dyan. Babalik na lang kami dyan sa ibang araw. Ito na pala yung Lion Head, mga best friend. Lumampas tayo. Hanap lang tayo ng maparkingan natin. Hindi ko napansin, yun na pala. Shoutout mga best friend dito sa kinina namin sa anong kan Josken Eatery. Josken Eatery dito sa Rosario La Union. So, Barangay Campan. Hello po, bacon at your service. ayun, pag masarap dito ang pagkain mga best friend, pag nagawi kayo dito, pwede kayo dito kumain. Maraming choices ng pagkain dito. Ayan, kung vegetarian kayo, marami dyan na gulay. Kalderetang kambing, kilawing kambing yan, papaita niya, marami dito. Maraming choices, may bulalo, ayan. May mami rin din sila. Thank you po. Nagpahinga tayo dyan sa Kapastar Lot, around 3 AM na yun, madaling araw. Naghanap tayo ng isang gasoline station, yun, nag-edit tayo ng almost 1.5 hours. 4:30, nag-ride out na rin tayo. Hindi na namin napigilan yung antok, siyempre mahaba na yung takbuhan natin. 10 AM tayo umalis ng Sagada, so 17 hours yung takbuhan natin. Okay, dito na tayo sa San Fernando mga best friend. Ganda ng runway dito, parang ano, ganda ng kalsada rito, parang runway ng eroplano. May mga LED dun sa lines niya. Time check ngayon for 19 na ng umaga. So konting-konti na lang, ilang kilometer na lang. Papasok na tayo ng Kalumpit, Bulacan. Salamat. 5:04 na ng umaga. So konting kembot na lang. Nandito na tayo sa San Jose del Monte. Unang-una, maraming salamat sa ating Panginoon at ginabayan tayo sa ating paglalakbay. Walang masamang nangyari sa atin, nakauwi tayo na ligtas at buong buo, walang anumang galos. Maraming salamat. At pangalawa sa inyo, maraming salamat sa panonood niyo. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood sa aming journey. Yan yung aking dalawang kasama mga best friends, si Kuya Rex, itong sinusundan natin, at yung nasa unahan ko, si Paring Olan. "6:36 in the morning." Hello! Hello! Namiss ko yung mga alaga. Namiss ko yung mga alaga natin.